Hello, mapagpalang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa YouTube at sa Facebook, ang ating Pasma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po'y magdadala ng update natin kung ano nangyayari sa Israel, kung ano ang mga araw-araw nilang mga ginagawa. Matapos ang isang pag-aatake ng drone na nagmula sa mga Houthis from Yemen, na nakapasok sa Israel mismo sa Tel Aviv at may namatay nga na isang Israel at ang pagbabalik din ng Israel sa mga Houthis ng pambobomba. So mapagpalang araw po sa ating lahat at sa pagkakataon na ito po ating pong bisitahin muli ang banal na lupa ng Israel sa kinaroroonan nila Pesma Romel Jerry, Pesma Juvan at Pesma Ronaldin. May mga video tayo na ipinadala ng mga Israel-based natin para sa update na ito at lalong-lalo na iniimbitahan po kayo naming sumama o samahan po kami dito sa PESMA na manalangin po para sa kapayapaan ng lupang banal ng mga kapatid natin sa Israel at ganoon din ang Pilipinas nating mahal at ang buong mundo. Ang unang video natin, ito'y kinuha ni PESMA Romel Jerry bago ang panibagong atake ng drone sa Israel. So, humingi ko sa kanya ng update at ito pong pinadala niya sa akin. Subalit, hindi pa natin na-publish yung video at saka umatake kaagad yung Houthis. So, ang second na video ay immediately pagkatapos ng drone attack sa Tel Aviv. Yung nga na nagresulta ng isang Israeli na nasawi. Tingnan muna natin itong video na ito at kamustahin natin ang kalagayan nila doon. Okay, go ahead, Pesma Romel Jerry. So, mapagpalang oras po sa ating lahat, mga pisma, mga puntos. At nandito po tayo ngayon sa araw na ito, araw ng Lunes, Hulyo 8, 2024. At nasa Bitzalel Street po tayo ng Jerusalem, Israel. So ang oras ngayon na ating pagkuha ng video ay alas 6:05 ng gabi. At so ito yung sitwasyon po natin dito po sa bansang Israel. Dahil po ito'y nasa east ng Israel, medyo hindi masyado halata ang maramdaman ang giyera dahil sa south at north lang po ang pangyayari. So normal po ang aming buhay ito. At sa ibang bahagi ng Israel, ganun din po, normal. At yun po, salamat sa inyong panalangin dahil po ay nakagawa po tayo ng video pa rin na kahit medyo ang sitwasyon ay mahirap, ano po. So yan po ang update ng sitwasyon po namin dito sa Israel. At salamat sa Panginoon, papuri sa Kanya na kami po bumuhay pa rin po. Pisma Juvan, Pisma Rona, at sa norte po si Pisma Rona. Malapit lang dito si Pisma Juvan sa okay pa naman po. So dito at patuloy natin pasalamatan ng Panginoon at pagdasal matigil na po itong year. Patuloy sa Diyos, libre sa sao, yung pong lingkod. Pisma Brother Mel Giri Tindibilya Natalio ng Holy Land of Jerusalem.
Shalom. So ang susunod natin na video, ito nanggaling pa rin kay Pasma Romel Jerry. At ito naman po is nasa Jerusalem pa rin. Ito ay after ng pag-aatake ng Houthis sa Tel Aviv. So tingnan nga natin kung ano ang sitwasyon nila. Go ahead again, Pasma Romel Jerry. Shalom. Pagpalang oras po sa bawat isa at nandito po tayo ngayon sa sentro ng Jerusalem, Israel, in Yehuda Street, corner Jaffa Road. Ngayong araw ay ngayong gabi pala, Hulyo 22, araw ng Lunes, Hulyo 22, 2024. Gusto ko lang po mga Pisma i-update, no? Sa kabila ng gera sa norte at sa south ay dito pa rin ang sitwasyon, ano po, no? Dito sa Yehuda, Jerusalem ay English ang kanta, hindi pala akala ko Hebrew. So ganito, itong release ng light rain, no? So yun, Hamas Bear Department Store. Okay. So ito po. So yung kalye na ito ay punong-puno ng tao tuwing gabi, maliban sa Biyernes ng gabi at Sabado ng hapon, no? So ganyan, no? Yan lang po ang update ngayon. Shalom Beletraot, Todara Balikulam, Baruch Hashem, All Beseder, Udalael. Shalom, shalom, shalom. Thank you so much, Pasma Romel Jerry. Ang susunod po natin, ito naman ay nanggaling kay Pasma Jovan. Kapapadala niya lang sa araw na ito. At ito po ay kanyang update naman. Si Pasma Jovan is nasa Haifa. Ito naman ay sa northern part ng Israel. At salamat naman at makita natin kung anong kanilang kalagayan doon. So, tingnan natin kung kamusta nga sila. Go ahead, Pasma Jovan. So mapagpalang hapon, gabi dito sa Israel at sa mga kapatid natin diyan sa Pilipinas. Saan man sulok tayo ng mundo, Ngayon update dito sa nangyayari na giyera dito sa Israel. Patuloy ang buhay, patuloy ang pagse-serve natin sa Panginoon. Tayo ngayon ay nasa St. Joseph Church Parish dito sa Haifa. So mga kapatid, malapit lang yung labanan dito ng mga Hezbollah dito sa north. So tuloy naman ang buhay dito sa Israel. At nung nakarang araw, yun nga lang, medyo nagpadala na naman ng drone ang bansang Yemen, nakikialam yung mga ibang bansa, at bumagsak dito sa part ng Tel Aviv. So patuloy at mahigpit ang seguridad ngayon dito sa Israel, at ang community ng mga Pilipino dito sanay naman na, kasi kaya naman nilang intercept lahat ito. Pero ipanalangin natin ng bansang Israel, gawa nga nung naway kapayapaan ang mangibabaw, pagpapatawad at pagpapamahal ang mangibabaw sa kanilang mga puso, lalo na yung mga leaders. So ipagpatuloy natin na ipanalangin sa banal na rosaryo ang katahimikan at peace dito sa bansang Israel. So patuloy ang buhay dito, mga kapatid. Nakikita niyo yung mga tao. Tuloy pa rin. Kahit sa ating pag-serve sa banal na Eucharistia, tuloy tayo. Walang makakahadlang sa atin. So back to you, Pesma Rex, at sa mga kapatid ko sa Pesma. Ito yung update natin dito sa Israel ngayon. Amen. Papuri sa Diyos. God bless us all. Panalangin nyo kami dito sa bansang Israel. Amen. Thank you so much, Pasma Jovan, sa iyong pag-a-update sa atin.
At ang last po natin na video na ito po ay nasa Tel Aviv. Di ba? Tel Aviv is the city mismo na kung saan tumama ang drone attack. Tingnan natin ang buhay nila doon. Palang oras po. Ngayong gabi dito sa Jerusalem, Israel. Oras po ay alas 7. 5 minutes to 7 in the evening. Araw ng Huwebes. Hulyo 25, 2024. Dito po tayo nakasakay sa train. Maraming tao pa rin sa kabila ng north at saka south ng Israel. Patuloy ang demand ang ating kinaroonan sa Jerusalem ay nasa east na bahagi ng Israel. Malapit na tayo sa Takayamin kasi Central Bus Station. المحطة المركزية Central Station. هنا لا يشكوى خفتسي مشيين باكريت يرجى عدم ترك الأغراض الشخصية في القطار. Please do not forget personal belongings on the train. Tayo kahit may bye. Ito daming tao rito. So yung train na sinakyan ko. Yan. May parating ko palang isa. So, baba na tayo sa ilalim. Ang pagkakalam ko nito, kung di ako nagkakamali, ang sasakyan papuntang Tel Aviv train ay mga 60 meters below the ground, no? Level ng. So ito po, no? Ang level niya, no? So entry. Buti na lang kumagat yung aking ticket, no? Oh, card pala. Okay. Salamat sa Diyos. So, dito lang muna. Sa pagpalang oras ko ulit. Baruch Hashem, Kodalael, Shalom, Lehetraot. Yung pa rin karami, no? Yung train station. Okay, papasok na ako sa security area. Okay. Shalom! Okay, there you go. Salamat. Maraming salamat, Pastor Romel Jerry. So, nakikita natin na parang pangkaraniwang araw lamang o gabi at normal ang activities ng mga taga-Israel, or at least sa mga nakikita natin at naririnig natin mula sa Haifa, sa Jerusalem at sa Tel Aviv. Makikita natin na parang mukhang relax naman sila at kalmado. Siguro nga dahil naman sa tiwala nila sa kanilang militar at sa kakayahan nitong depensahan ang kanilang bansa. Kahit na obvious na nalusutan sila ng drone ng kaaway, ang kanilang Iron Dome defense system. Now, alam din natin na binalikan ng mga Israelis ang mga Houthis ng Yemen ng pambobomba na kung saan 4 naman ang nasawi at tila buong puerto, makikita natin the whole port area ay nasunog. Now, ano naman itong mga Houthis na ito? Ang Houthi movement, officially known as Ansar Allah o Supporters of God, ay isang Shia Islamist political and military organization sa Yemen na nagsimula noong 1990s. Karamihan sa kanilang mga miyembro ay Saidi Shiites. At ang tawag sa kanila na Houthis ay kinuha sa pangalan mismo ng kanilang tribo na Houthi tribe. Itong tribo ay karamihan nasa northern Yemen area. So kung titingnan mo yung Yemen,
Ang left side ng kanilang map, mostly Houthis-controlled territory. Yun. Ang sa right side naman, yun ay ang kanilang Yemeni government. Now, ang Shiites ay isa sa dalawang major branch ng Islam. Dalawa po yan. Isa yung Sunni at isa yung Shiites. At ang Sayyidi Shiites naman ay isa sa tatlong sanga ng Shiites Islam. So, ibig sabihin, yung Sunni at yung Shiites, yung under sa Shiites, may 30 grupo yon. At isa dito yung Sayyidi Shiites, kung saan nandyan na belong yung Houthis na movement na kinukonsider nga ng Yemen ng mga rebelde. Now, ano naman ang kaugnayan ng mga Houthis sa ating pananampalataya? So, basahin natin ang sinulat ni David Curry. Ito siya po ay presidente ng Open Doors USA. Ang Open Doors ay isang organization dito sa US na nagmo-monitor ng Christian persecution sa buong mundo. Na basta persecution ang ating pag-uusapan, dalawang grupo po ang pinupuntahan ko. Tinitingnan natin dito sa PESMA. Yan po yung Open Doors at ang isa is Aid to the Church in Needs. So yan po yung dalawang grupo, major group na kinukunan natin ng information. Nabalik tayo kay David Curry, yung kanilang presidente. Sabi niya, you have a crumbling infrastructure. Ito po yung tinutukoy niya yung nasa Yemen. Of the civil war, you have religious extremists. You have the danger of Houthi political agenda against Christians. They are detaining Christians. They're torturing pastors and leaders in the country. Sa Yemen po yun. At ito'y kanyang ginawang halimbawa. Mushir Khalidi, a 50-year-old priest in Yemen, has been detained by Houthis intelligence service for 4 years. Prisoners released from Houthi detention centers have revealed Houthis are targeting Yemenis suspected of being Christian. Many Yemeni Christians have already fled the country. And the militia has also oppressed Jewish, Baha'is for many years. They are using discrimination against Christians to try to control, to enforce terror in some of these communities, sabi ni Curry. The church and Christian minorities are being caught in the crosshairs of this. You had several thousand Christians there, but you have so many factors of oppression, discrimination, and violence against them. And that just make it very, very difficult. Now, itong comment na ito ay bago pa nangyari ang pag-atake ng mga Hamas sa Israel makailan lamang, mga 200 days ago, at ang pagsali ng Hezbollah, ng Iran, at syempre, hindi rin magpapahuli yung Houthis sa kaguluhang ito na naging parang marami na ang kaaway ng Israel. Seems to be. At nagiging komplikado rin ang gulo na ito. So, huwag po natin kalimutan na kahit anong depensa mayroon ng Israel, ang government at ang militar at ang mga ally countries nito, ang threat ay palaging nandyan. Kasama dito sa ating mga masisipag na OFW at seaman na naghahanap buhay sa immediate area ng bansang banal na Israel. Again, gusto ko pong pasalamatan ang ating mga kapesma doon. Thank you so much, Pesma Romel Jerry, Pesma Juvan, at Pesma Ronalyn sa inyong mga videos, sa inyong mga tawag, at mga update sa kalagayan ninyo at ng mga kabayan nating Pilipino dyan sa Israel. Hanggang dito na lang muna tayo at sa pagkakataon na ito, ako po nag-iimbita sa inyong lahat, requesting everyone to join us in praying sa mga kapatid natin sa Israel. Sina Pesma Romel Jerry, Pesma Juvan, at Pesma Ronalyn, at sa lahat ng mga OFW na nandoon at sa mga katabing lugar, ganun din ang mga seaman natin sa mga barkong dumadaan sa karagatan malapit po sa may mga posibilidad na madamay sa gulo, sa mga naaapektuhan ng gulong ito, at panalangin sa kapayapaan ng Pilipinas nating mahal at ng buong mundo. A prayer for peace. Lord Jesus Christ, you are the true King of peace. In you alone is found freedom. Please free our world from conflict. Bring unity to troubled nations.
Let your glorious peace reign in every heart. Dispel all darkness and evil. Protect the dignity of every human life. Replace hatred with your love. Give wisdom to the world leaders, freedom from selfish ambition. Eliminate all violence and war. Glorious Virgin Mary, Saint Michael, the Archangel, every angel and saint, please pray for peace. Pray for unity amongst nations. Pray for unity amongst all people. Pray for the most vulnerable. Pray for those suffering. Pray for the fearful. Pray for those most in need. Pray for us all. Jesus, Son of the living God, have mercy on us. Jesus, hear our prayers. Jesus, I trust in you. Amen. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.